when I feel afraid. I think of all the breaks I've had in my life. But that's the way that I walk my street. This is me. This is me. This is my life. This is my Thank you so much, Queen Ayar. Mga sakit. Ang sakit na mga mayayaman, cancer, leukemia, diabetes, anemia. Dito naman tayo sa sakit ng mga pulubi, bungi, hadhad, kagig-kagig, patul-patul, at iba't iba pang mga nuka-nuka sa atong mga kalawasan. Dito naman tayo sa kalahian o ang pagkakaiba ng mga mayayaman at pulubi kung tatawa ang tawa ng mayaman. Oh my God, you're so funny. Oh my God, darling, you're so funny, darling. Darling, don't be so ridiculous, darling. Dito naman tayo sa tawa ng pulubi. Dito naman tayo sa pagkakaiba ng mayaman at pulubi kung iiyak. Ang iyak ng mayaman. Ferdinand, bakit mo kami iniwan? Paano na aking mga ari-arian, Ferdinand? Ferdinand. Dito naman tayo sa tawa. Hiyak. Iyak. Ng pulubi. My second talent. And now, Kuya, sira yung microphone, Kuya. Dito nga ako. Ang gitara ko nga gamay, ipadaan. Ang gitara ko nga dako, ipagamyan. And now, let's proceed to my last talent. I will dance, and this is a fire dance. Music, maestro. Ay, dancer ka? Hey!
so much. Ladies and gentlemen, I know that my talent may be irrelevant to one, to not all of you, but some. But for me, I would like to share that talent because I want to bring a smile to your faces despite of the problems you are facing right now in our country. We have been through a lot of adversities in life. Mahirap ang buhay natin ngayon as Filipinos, but we're still here united. And let's just project the biggest smile on our faces and let's be happy and move on. Daghang salamat. Daghang salamat! That was Miss Maria Carla Busconia representing Cebu. Ang galing! Ay! Iba? Ako? In fairness, paano kaya yun? Ako din eh. Ngayon ko lang nakita yan. Ito ba? Mukhang maganda yan. Sana lumiit ulit. Sana lumiit ulit. Sana. Wow! In fairness, pang Pilipinas na talent mo. Ano kayang mangyayari? Ang hirap doon. Saan kayo nang galing doon? Oops, ano kaya yan? Oy, parang alam ko na yan. Ang galing! Nagkadikit-dikit. Ito mukhang mahiwaga ko. Palakpakan! Oops! Eto na! Eto na! Eto na! Magic! Ang galing! Ngayon ko lang nakita yan ng mga professional pala si Billy. Kaya nga. Oo nga, hindi siya gumagalaw. Hindi siya gumagalaw. Tignan natin. Ayan na. Palakpakan! Ay! Palakpakan naman natin, napakahusay na magikera. Tagal ka namin inantay, Vicky, ha? Sa dami ng krisis na pinagdadaanan ng Pilipinas, ngayong panahon ang tamang panahon para tayo magsitawa. Maraming salamat, Manila! Maraming salamat.
kapakanan ng Pilipinas ay nagdurusa. Ang ating bansa ay umiiyak. Ang ating kamay na pamboto ang sagot na ngayong darating na eleksyon. Huwag na tayong magbulag-bulagan, magbinibigyan sa katotohanan. Dahil kung patuloy natin iboboto, yung mga taong pilit na niloko sa atin, walang mangyayari sa Pilipinas. Lagi tayong maiiwan sa laylayan. Samahan niyo ako bilang isang kandidata ng Bekshi. Magkaisa tayo. Maganda. Tayo ngayon. Ako rin po ay hindi aak. Ako rin po ay hindi sasayaw dahil aminado po akong parehong kaliwa ang aking mga paa. But boss, nais ko pong ipakita sa inyo ang natatanging talento na nagmula pa po sa amin sa lalawigan ng Bulacan na tila po ata natin nakakalimutan. Ito po ang tinatawag natin noon na tulaan at tinatapos sa tinatawag na balagtasan. Or in English, this is what we know right now as spoken word poetry. Ito po ang pagsasama-sama ng mga salitang may ritmiko upang makapagpadala ng mensahe sa tao. Kaya hayaan niyo pong hingin ko ang inyong mga tainga upang maipakilala ang aking kaibigan na si Jetro, musika maestro. Bakla! Bakla! Paano ka ginawa? Bakla! Bakla! Sa'yo sino ang lumikha? Marahil ngayon ang utak mo ay gulong-gulo sa mga bagay na naglalaro sa iyong ulo. Kailan matutuldukan? Kailan mapagbibigyan? Mga katanungan nila na pawang walang katapusan. Minulat ang iyong mga mata, bakla, na parang ang tingin nila sa iyo'y iba. Minsan mapapaisip ka, sino nga ba ang tanga? Ako ba? O sila? Gusto ng ama mo, Jetro, ikaw ay magsundalo upang masabing napalaki ng gusto, ngunit binubulong ng utak mo, itay. Gusto ko maging modelo. Jetro, magsayang ka na, yan ang utos sa'yo ng iyong ama, ngunit pawang nabibingi ka dahil sa Miss Universe ay tutok na tutok ka. Kinuha ang kumot, binalumbol sa ulo. Aba, bakla ka, sa sobra mong kabado, pakiramdam mo, isa ka sa mananalo. Kinuha ang high heels ng ina, bakla, ikaw ay naglakad. Kinuha ang kurtina at sinaplot sa katawan mong ubad. Pilipinas ang sigaw at naluklok sa pagkapanalo sa sobrang lakas ng tingin mo, bakla ka. Nagising mong lasing na ama mo. Ihanda na ang katawang tinatawag na bato-bato, Jetro, yan ang ama mo, may dalang pamalo. Kahit anong kandado mo sa bakal na pinto, sa galit ng ama mo, kayang marakin ito. Tinadya ka ng pinto, bakla, ikaw ay nagkulog sa kumot na parang isang daga, hindi alam kung saan lulusot. Umpisahan na ang latay ng mga pasakit. Itay, tama na naman. Sobra na, ang sakit. Yun ang mga huling bagay na narinig kong iyong sinabi. Wala kang magawa, bakla, kung di ang umawa. Umaasa na ang bukas ay sana'y madatnan pa. Ngunit bakla, nagulat ka na ang bagyo ay biglang tumila na nakita mong iyong ina lumuluha. Sinasabing, ito, tama na naman! Utang na loob! Bawa ka naman sa bata. Kami tumayo, naglakad ng iika-ika. Sa sobrang dami ng dugo, sinabi mo sa iyong ina, Ina, ito ba yung tinatawag nilang regla? Pisngi mo na bugbog ng kulay, pugod, ngunit ngumiti ka pa din sa iyong ina. Sinabi mo, Ina, maganda ba ako pag naka-blush ko? Ikaw ay nag-aral ng gusto, nakarating sa kolehiyo. Kabadjeto kay galing na sunod mo ang gusto ng ama mo. Sa Far Eastern University, ikaw ay nakapag-aral ng libre sa utak mong dekalibre. Ikaw ay naging summa cum laude. Ikaw ay nagkaroon ng trabaho, hindi nakalimutan kung saan nagsimula. Patuloy ang pag-abot sa magulang, hindi nakalimutan kung sino ang ama. Aba, si bakla, hindi nagpakabog. Sumunod sa uso. Nagpagawa ng ilong, nagpakabit ng 3 kilong suso. Ikaw ay nagpaganda, hinubog na ng sobra-sobra. Halos lahat na makikita sa'yo, tinatawag ka, Huy, Diyosa. Pangit man o gwapo, basta gustuhin mo katawan nila mayat-maya na titikman mo. Rampa dito, rampa dyan, aura dito, aura dyan. Hindi mabilang kung ilang lalaki at katawan ng iyong natikman basta tinawag ka ng katengang laman. Bakla!
Bakla, nasan ka na nga ba? Namimiss ka ng mga tropa bakla, ba't nawala ka na parang isang bulan? Yung pala bakla, namatay ka dahil sa tinatawag nila na Aida. Ladies and gentlemen, this is a real story of my childhood friend whose name is Jethro, na namatay po sa mga tinatawag ng mga bakla na Aida, or in layman's term, what we know as AIDS, or Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nakaraniwan po natin kinamamatay ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. That's why my talent serves as a message na ang pagpapatingin po laban sa AIDS ay hindi po dapat katakutan. Bagkus, ang AIDS ay nangangahulugan po na ang implikasyon ay dapat solusyonan. Yun lamang po at magandang gabi. My name. Para sa akin, ang talento ay isang sining na kapupulutan ng aral at magsisilbing paalala para sa lahat. Ngayong gabi, hayaan niyo po akong ibahagi ang isang napakagandang deklamasyon na isinulat ni Raymond Avellaneda at Mark Cosen. Pinamagatan nitong Halimaw. Inaalay ito para sa bawat isang Pilipino. Isang araw, dumating ang halimaw sa wangis ng tagapagligtas. Sumigaw ito, kasaganahan! Kaligtasan! Kapayapaan! At ikinulong ang lahat ng lumalaban para sa karapatan. Libong bumo at kalansay ang dinatnan sa pagputok ng araw. Nagluksa ang mga magulang at dito tumindig ang mga anak ng bayan. Suot ang baluti ng pag-ibig at kapayapaan. Hinarang nila ang mga tangke at pulbura. Pinabagsak nila ang halimaw gamit ang maliliit ngunit pinagsama-samang lakas sa kalsada. Nagwagi ang bayan. Bagaman ilan sa mga bayaning nagbuwis ng buhay, hindi naman nawalan ng saysay ang bawat patak ng dugong inalay. Ito ang tinta sa isinulat na kasaysayan. Ngunit may dumarating na bagong kalaban. Mas mapanganib ang tangan niyang ngalan. Kasinungalingan. Hindi ito sumisigaw. Bagkus, marahang magsalita at minsan nagdudunog kanta pa, masarap sa tenga. Ang awit niya raw, bagong pag-asa. Pinaniwalaan at dito mag-uumpisa ang lagim. Iinumin niya ang dugo, ngunit hindi ito magagaling sa leeg ng kasalukuyan. Iinumin niya ang dugo na lumagda sa kasaysayan hanggang sa mapura ang katotohanan, hanggang sa malimot natin ang katotohanan at ang kasalanan ng unang halimaw sa ating nakaraan at gagawa ng bagong mukha para sa katotohanan. Mga kapatid, hindi tayo ang totoong magkalaban dahil sa magkaibang bersyon ng katotohanan pinaniniwalaan ang totoong halimaw ay siyang pinaniwala tayong may bagong mukha ng katotohanan. Isa lang ang bersyon ng totoo. May pruweba. Siniliksik ng husay at talino, hindi kwento-kwento lang, pinagpisan ito ng maraming buhay, kaya huwag nating kalimutan ang kanilang kabayanihan. Huwag nating ibaon sa limot ang kasaysayan. Bagkus, hukayin natin palagi ang totoo dahil tayo ang kinakatakutan ng halimaw. Tayong mga Pilipinong tapat, tayong mga Pilipinong nag-iisip at tayong mga Pilipinong nagmamahal sa katotohanan. Ngunit sa unang trabaho, ito ay sumara sa isang itlog. Hindi ka tanggap dito dahil sa iyong anyo, isang malupit na sampal sa aking pagkatao.
bayan, mga giliw kong murado, bilang isang guro, parte lamang po ito ng aming sining. Dahil bilang isang guro, hindi canvas o kahit anong entablado ang makakapagpakita ng aming talento. Dahil bilang isang guro, ang ipinagmamalaki ko, ang aking talento po ay hindi natatapos sa 4 na silid-aralan. Bagkos, patuloy kong ipapakita sa aking advokasya na ang kabataan ay kaya kong hubugin gamit ang aking talento. Maaaring mapahanga kayo ng lahat sa gabi nito, ngunit para po sa akin, sa bawat imahe na nakikita ninyo, ito po ang refleksyon ng aking talento. Bilang isang Manilenyo, patuloy ko mong ipapakita kahit walang pumalakpak sa akin na ako ay isang transgender teacher na patuloy kong ipapakita sa inyong lahat na walang sino man ang makakapagpababa sa akin. Sa harapan ng Bantayo de Jose Rizal, patuloy natin ipagsigawan. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Betsy of Manila, this is Teacher R.C. Simon kasama ang Batang Manilenyo. Ito ang tunay na talento. Maraming salamat, our Queen mula po sa Pateros, Queen R.C. Simon. To all your friends, you're delirious, so consumed in all your doom. Trying hard to feel the emptiness, but there's a world so bring us down. Oh no, don't you bring me down today. So to all the black sheets out there, never let anyone take away that shine, that confidence, and that grit from being your best version of yourself. Never let anyone rain on your parade. Never let anyone make you feel that you are not worth it. Because you are. We all are. Dahil ika nga, ang tunay na maganda, panlabas man o panloob na yan, hindi pagagapi at hindi papaapekto sa negatibong sasabihin ng iba. Maraming salamat, Lexis at Manila. Di ba
na hindi kami tunay na babaeng isinilang, ngunit sa puso at isipan, kami po ay babae rin. Hindi namin ihiling na baguhin ang katotohanan. Ang tanging nais lang po namin ay respeto at pagkilala sa aming pagkatao. Hindi kami laruan ng lipunan at hindi po kami pagkakamali ng pagkakataon. Kami, mga transgender woman, ay babae rin. May pusong marunong magmahal at may pangarap sa buhay. Magandang gabi po. Ayan. Mga kaibigan, mga hurado, ngayong gabi hindi po ko aawit. Ngunit sa aking munting talento, sana ho, meron kayong kapulutang aral. Gamit ang isang simpleng bangkang papel, hayaan niyo pong buksan ko ang inyong mga mata sa mga pangyayari na pilit natin tinatalikuran. Gamit itong simpleng bangkang ito. Maestro, please. Bangka, bangka, saan ka nga ba nagmula? Bangka, bangka, ano nga bang kwento? Ang meron ka. Mga minamahal kong manonood, mga hurado, ito po ay isang bangka. Bangka na sumisimbolo sa bawat buhay ng tao na may kanya-kanyang agos na dinadaluyan at kanya-kanyang problema. Na minsan sa ating buhay, may isang problemang darating na sisirain ang ating kumpiyansa. Minsan, kahit ating pananampalataya sa Diyos, susubukin. Ngunit dapat lagi tayong maging matatag. Dapat lagi tayong tumayo. Bakit? Sapagkat meron tayong isang tahanan. Ito po ay isang bahay na sumisimbolo. Sa bawat tahanan na meron pagmamahalan at meron mga magulang. Na minsan kahit ano pang ating kasarian, ating kamalian, nariyan si nanay at tatay sa ating likuran, handa tayong yakapin at mahalin, tanggapin muli, dahil mga anak nila tayo. Kaya sa rapo ng nanay na tumatayo bilang isang tatay, mga tatay na pilit nagpapakananay alang-alang sa kanilang mga anak. Saludo po ko sa inyong sakripisyo para sa bagong henerasyon. Marahil napakaraming bata ang namumulat at nagreklamo. Ang tahanan po nila'y napakainit. Minsan bahay kubo, simple nga lang naman. Ngunit tingin sa ating kaalaman, sa ating kapaligiran, may mga batang matatanda na walang matatawag na tahanan. Natutulog sa kalsada, sa ilalim ng puno, sa gabing napakalamig. Isang dahilan na kahit ano pang iyong tinutuluyan, basta ligtas, buo at masaya ang pamilya. Magpasalamat ka. Mga kaibigan, ito po ay isang damit na sumisimbolo na habang lahat tayo naghahangad, meron panibagong damit dahil lamang sa ating kapaligiran, sa bayan ng Maynila. May mga bata't matatanda, mga pulubi kung tawagin, nangangalkal sa basurahan ng mga gutay-gutay na basahan, matawag lamang po nilang damit sa kanilang mga mata. Sa isang katotohanan na hindi natin binibigay ang ating pinaglumaan, sa totoong nangailangan, ang kapatid nating Pilipino na nasa laylayan ng ating lipunan. Isang dahilan na kahit ano pang meron ka, magpasalamat ka. Dahil minsan ang simple mong natatamasa ay imposibleng maranasan ng kapatid mong Pilipino o ng tao at iba. Mga kaibigan, ito po ay isang baril na sumisimbolo sa mga sundalo, mga pulis, mga tagapagbantay bayan, ang mga frontliners ng ating bansa na minsan sa kalagitnaan ng isang pandemya, sa isang gera, ang mga guro, ang mga doktor, ang mga nurse. Sila mismo, kahit buhay, kaligtasan, kalusugan, ibibigay para sa bansang Pilipinas. Marahil napakasimple po ng aking talento. Ngunit ito isang talento na may uuwi ninyo na sana'y araw-araw ninyong maaalala na kahit anumang problema, dilubyo ang harapin natin sa kanya-kanyang agos ng ating mga buhay. Palagi natin huwag kalilimutan na palagi pa rin merong Diyos. Diyos na nakikinig at inaantay tayong tumawag sa Kanya. Huwag lang po tayong kakalimot magdasal. Hindi po para sa atin, kundi palaging para sa lahat. Muli, ako po si Yekla Victoria. Isa lamang po akong hamak na guro. Hindi rin po akong mayaman. Pero palagi po akong handang tumulong
sa kapatid nating Pilipino na totoong nangangailangan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa ang aking narinig, minsan na naginip, ating pansay maahit. Sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa anong panig ng mundo, nawa maisip natin ang tunay na kahalagahan ng kapayapaan, sapagkat ang kapayapaan ay tanging susi tungo sa maunlad na bayan. Kapayapaan ang susi sa unang tagumpay. Thank you so much. That Kung may energy pa, isa namang masigabong palakpakan! Alright, I am the last candidate. They say save the best for last. Bagamat nag-uwian na ang aking mga kasama, let's do this. Manila, painting tayo. Ano, tara? Musiko. Alam niyo ba na ngayong Sabado ay pinagdiriwang natin ang Solo Parents Day. Under Republic Act 11861 or what we call Expanded Solo Parent Welfare Act. And so, my talent is dedicated to all the solo parents out there. Ang mga nanay na nagpakatatay, ang mga tatay na nagpakananay. I was 13 years old when my stepfather died. Ang nanay ko'y kinailangan magtrabaho sa ibang bansa. Ginawa niyang araw ang gabi upang kami ay maitaguyod. Kaya naman ngayong Sabado, tuwing ikatlong Sabado ng Abril, samahan niyo akong ipagdiwang natin ang ating mga solong magulang. Mahal namin kayo.